Good evening, Dr. Love. Call me Andrea. I am 28 years old from Parañaque City. I am an only child, and I have always been living with my parents ever since. This new year, plano ko na pong bumukod and stay in my own condo unit. I have a stable job naman and enough savings. I believe kaya ko naman pong mag-solo para matuto na rin akong maging independent and be on my own. The thing is, ayaw po ng parents ko. Malulungkot daw sila dahil magiging empty nest na raw ang bahay. But Dr. Love, I need to be on my own kasi para matuto ko sa buhay. Isa pa, uuwi naman po ako sa amin every weekend, but they don't seem to understand me. Ano po ba ang dapat kong gawin? Thanking you in advance. Andrea ng Parañaque City. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Andrea ng Parañaque City. She's 28 years old, buhat sa Parañaque, nag-iisang anak. And palagi siyang, syempre, ganyan ang pamilyang Pilipino. We are closely knit families, di ba? So, since birth, kasama na niya ang kanyang mga magulang at hindi sila nagkakahiwalay. Ngayon, itong taon na ito, nagpaplano siya na bumukod ng bahay. Doon siya sa condominium unit niya at meron naman siyang stable job, sumusweldo naman ng ayos at gusto niyang mag-solo para matutuhan niya kung paano mamuhay at maging independent. The thing is, ayaw daw ng parents niya at malulungkot daw sila dahil magiging empty nest ang kanilang bahay. Well, ito ang initial, Andrea, na magiging damdamin ng iyong mga magulang. Totoo yung sinasabi niya, magiging empty nest. Kasi from day one, kasama ka na nila. Kaya lang, masyado silang emo. Ano yun? Emo. Masyado silang emosyonal. Pag ikaw ay na-in love, pag merong nagmahal sa iyo at na-in love ka, iiwanan mo rin ang mga magulang mo. And that's reality. Ganyan ang ginawa ng mga magulang mo sa magulang nila. When they fell in love, wala na silang pakialam dun sa mga magulang nila. That is reality. It's biblical. Iiwanan ng mga anak ang kanilang ama at ang kanilang ina kapag nagmahal at bubuo sila ng isang pamilya. In your case, hindi ka pa mag-aasawa. Gusto mo lang matutong maging independent, which is not bad. Dito lang, sa buong Pilipinas, maniwala ka sa buong mundo. Sa Pilipinas lang, sobrang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak. Na yung kanilang mga anak nakapag-asawa na, nasa loob pa ng bahay nila. Hindi na nagpatayo ng sariling bahay. May anak na yung kanilang mga anak. In other words, may apo na sila. Andun pa rin sa bahay ng mga magulang. May apo na sa tuhod, ibig sabihin yung kanilang apo nagkaanak na, andun pa rin sa loob ng bahay nila. Ganyan dito sa Pilipinas. Hanggat maaari yung mga anak nakadepende sa mga magulang, which is wrong. Alam niyo, pwede ho nating gawin yung kultura ng ibang bansa kung sa palagay natin ay makabubuti. And there's nothing wrong with it. Hindi naman porke ang anak natin lilipat ng kondominium para maging independent, hindi naman nangangahulugan na itinakwil na natin yung ating anak. Di ba? Sa Estados Unidos, nagtrabaho tayo sa Estados Unidos for 10 years. 10 taon tayo doon. At nakita natin ang kultura ng mga Amerikano, lalo sa California. Kapag ang anak ay umidad ng 18, minsan nga 16 pa lang Kapag umidad ng 18, ang tatay kakausapin ng anak. Sasabihin sa anak,
Anak, it's about time you look for a job. It's about time to be independent. It's about time you separate yourself from us. I will help you find an apartment. I will help you find a job para kumita ka. Tutulungan kami, tutulungan ka naming mag-asawa ng mami mo, tutulungan ka na magsimula. Tutulungan kita, bibili kita ng sofa, ng refrigerator, ng microwave. Yan ang mga basic na mga needs mo sa bahay. Kung gusto mo, ako magda-down para sa apartment. Pero kailangang maghanap buhay ka kahit gasoline boy. Yan, kahit gasoline attendant, maghanap buhay ka para may sweldo ka at may pagkukunan ka ng pambili ng shampoo at saka ng bath soap at saka ng toothbrush at saka toothpaste, no? And then paplanuhin mo ang iyong buhay. Paplanuhin mo ang expenses mo. So, tuturuan natin ang mga anak natin to be independent, hindi dependent palagi sa magulang. Now, Andrea, sang-ayon ako sa plano mo. Kasi, you're 28 years old already. Sa edad mo ngayon, dapat nag-asawa ka na. 28, di ba? Now, meron ka namang condo unit, may hanap buhay ka, fine. You just have to talk to your parents and tell them that you are determined to be independent. Determinado ka na. Hindi naman nangangahulugan na itatakwil mo sila. Pero ito ang realidad ng buhay. Kaming mga magulang, alam namin. Gaano man karami ang aming mga anak. Look at me now. 5 ang anak ko sa tunay, 1 sa labas. Okay? Pero alam ko na darating ang pagkakataon na kaming 2 na lang na mag-asawa ang magtitinginan sa loob ng bahay. And it is happening now. Why? Because lahat ng anak ko may kanya-kanyang asawa na. At meron silang pamilya, meron silang kanya-kanyang bahay. Yun nga lang, marami sa anak ko nakatira doon sa aking building. Hindi na napalayo. Di ba? Pero may kanya-kanya silang unit. Di ba? Yun ang mahalaga. Maging independent sila. Kasi ito ang paraan ng pagtuturo namin sa aming mga anak. Gaano man kahirap sa aming kalooban, kailangan tanggapin namin na ang mga anak ay kinakailangang lumipad isa sa mga araw na darating. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.